ba, yung mga lahat na ng negative. Ayoko maglaslas ng pulso nun kasi, sabi ko, naku, pahirapan ko pa si nanay maglinis ng dugo, ganyan. So, uminom na lang ako. Lahat ng supply doon, cologne, Listerine, dalawang klase ng alcohol, rubbing alcohol, puno yun kasi galing akong butika, may mga supply. Rubbing alcohol, yung kulay green, at saka yung casino, kulay pink na alcohol, yung mga large size talaga. Tapos, cologne, tapos pabango, lahat, inubos ko yun. Yung saksi ko, yung kapatid ko, na na-influensya ko. Sorry, Nining. Naging masamang influensya yung ate mo. Pero, yan yun. Good influence na, di ba, ang ate? Praise the Lord. So, ayun. Ayun ang naging aking yung naging istorya nun. So parang heartbroken, tapos nung yung alak sabay yung yung malaking Listerine, dalawang alcohol, cologne, pabango, ayun, ininom ko yun. Tapos ayun, napunta nga, naging unconscious ako, tinapon ako. Pumarap muna ako kay Lord. Ang layo pa parang mga ilang steps na nakaluhod ako doon. Alam mo, pag spirit ka na pala, alam mo kung sino si God. Yung nakahiwala yung espiritu mo sa katawan. So, nakalod ako doon. I have done it because I don't want to sin against you anymore. Kasi guilty ako. May mga kasalanan na gawa ko. May kasalanan, may matinding kasalanan. Yung binigay ko yung virginity, tapos yung pakikipagkita, ganyan. So, kasalanan, guilty ako. Hindi pala ako heartbroken sa harap ni Lord. Hindi ako heartbroken, kundi guilty ako. So, yung mga kung ano-ano mga heartbroken, hindi na yun yung yung offense doon kundi yung nagpakamatay. Kinitin ko yung sariling buhay ko. Tapos yung guilt, lahat ng guilty ako sa mga matinding kasalanan. Tapos, tinapon na ako sa total darkness, bottom pit. Doon, walang total talaga, sobrang dilim. Walang sense of hope, love, joy, and peace. Talagang yung wailing, yung crying, sobrang napaka-eerie, yung matindi pa sa umiiyak, yung hagulhol nang nawalan ka ng mahal mo sa buhay, anak, asawa, ganun. Matindi pa yung wailing ko doon. Sobra. So, napunta ako doon. Alam ko na napunta ako doon. Alam ko na hell yun. Part of hell. Alam ko sa spirit. Yung hindi ka confused or doubt. Basta pag nasa spirit ka, pag sa spirit tayo, hindi tayo, walang doubt, walang confusion. Alam natin exactly. Tapos, binalik naman ako ni Lord sa katawang lupa ko. Bumubula yung yung bibig. Tapos, hinang-hina ako. Yung parang ayoko na nga mabuhay, pero kailangan, binalik niya ako para mabuhay. So, after nun, yun, thanks and praise the Lord talaga, binuhay niya ako, binigyan niya ako ng chance. Siguro alam niya kasi na hindi ko nagagawin ulit. Ayan. Kaya niya ako binigyan ng chance. Yung parang nadala ako doon na alam ko talaga tumimo sa isip ko, sa espiritu, sa kaluluwa. Tapos alam niyang magiging willing ako, ganon siguro. Kaya talagang binigyan niya ako ng chance. So, bumalik ako sa Bulacan. Pero naging rebelde pa rin ako. Ang rebelde ko nga, yung bakit hindi niya binigay sa akin yung lalaking minahal ko. Tapos, kailan lang, lately ko lang na-realize na ako nga pala din naman ang sumuko din. Talagang ako na yung nagtago naman kung bakit na nagkaroon na ng asawa.
Tapos, to the point na, kailangan rin pala na intindihin na rin yung, gusto ko nga maintindihan yung lubusan ng lalaki, ba't nila nagagawa yun, yung mga babae, nagkakaroon ng iba. So, naging hate ko din talaga ang mga lalaki. Tapos, over the years, talaga gusto kong intindihin ba't nagagawa ng lalaki yun. So, kasi nga ayoko rin noon mag-asawa, ayoko magka-boyfriend, kasi sa mga nababalitaan ko, sa mama ko, nakita ko, ganun, na ayoko na mag-asawa, gusto ko nga mag-madre. Pero yun nga, yung nahulog na yung kalooban ko. Na-fall na. Yun na, na-fallen. Yun talaga, lalaki o babae magpapa-fallen sa atin eh. Fallen is parang si Eva kay Adan eh. Kapwa, ano eh, magpo-fall, magpapa-fall, pag nahulog, pag na-fall, ay di bagsak. Bali-bali ang buto. Bali-bali ang isip at puso. Wasak. Ayun. Nasasabi ko na to ngayon kasi madali na. Ilang years na kasi, no? Tapos, ayun. Rebelde ako mga ilang years? 19, 21, 22, 23, 24. Hindi rin naman siguro, nagkaroon naman ako naging matino din naman. Basta yun lang yung time na rebelde ako. Basta throughout the years naman, matino naman akong babae. Okay. Hindi rin naman talaga ako nagpaka-rebelde, hindi. Sa awa ni Lord. So, bumalik ang prayer life ko nung naghahanap na ako ng work. Paano nga ba? Di tungkol sa love life. Ayoko na mag-boyfriend, parang na-traumatize. Ito naman pinsan ko, yung isa kong pinsan, sabi niya buksan mo ulit yung puso mo, maging open ka ulit, magmahal. Bata ka pa, ganon. Tapos yung isa namang pinsan ko lalaki, mga close na pinsan ko, salamat din sa mga pinsan ko na ito. Pero sila din yung nag-advise sa akin. Sabi, maganda na may asawa. Kasi yung pagbubuo ka ng pamilya, gano'n. Iba pag may asawa, gano'n. Nakinig naman ako sa kanila. Pero ako gusto ko na maging mana, gusto ko na maging alone. Pero yun, binuksan ko nga, another heartbreak. Ayun ako. So, tsaka yung mama ko sabi, kailan ka ipapakilalang boyfriend, matanda ka na. Tanda na yun. 24 ako nun siguro, sinabi ni mama, mag-25. So, sabi, matanda ka na, boyfriend ka na. So, ayun, nag-boyfriend nga naman ako, pero yung mga hindi nag-work, talagang heartbreak din. Tapos, ayun, bumalik ang prayer life ko nung naghahanap ako ng work. Nagpunta ako sa Adoration Chapel. Ayun, sinagot naman ni Lord yung panalangin ko, nagkaroon ako ng work. Tapos, ting nag-area na hindi pa rin consistent yung prayer life ko. Excuse me. Tapos nag-area ako, dumadaan ako sa church, nagpi-pray. Tapos ayun, doon sinasagot ni Lord yung panalangin ko. Tapos lalo na yung napi-feel ko na may pride ako. Ang haba na ng video. Sige lang, tapusin ko na to. Ayun, nagpe-pray ako minsan, sana na lang. Tuwing nagpe-pray ako, sinasagot naman ni Lord. Tapos may time na yun, pupunta nga ako sa office ng auntie ko. Yung auntie ko na medyo hindi nga nagkaroon ng magandang relationship sa kanya, na laging na akong pinapagalitan. Tapos pupunta ako siya sa office, parang atubili ako, parang hindi ako makapasok.
pride. Alam ko pride. Tapos, nahihirapan din ako sa feelings na yon, sa spirit na yon. Parang bubuksan ko yung pintuan, kakatong ako, sabi, umupo ako dun sa sarap ng pintuan. Sabi ko, doon na, talaga sa isip ko lang, sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Ayoko ng ganito. Ayokong maramdaman yung ganito. Yung pride niya, ayokong maramdaman yan. So, kasi nga nagka-pride, may trabaho na, nakagraduate na, ganun. Tapos, sa magpipinsan, ako yung unang nakagraduate, ganun. Parang, tagang tumaas din yung level ng pride ko. So, na-notice ko yan, hindi pa ako Christian nun syempre nga, nakapag-suicide na ako, diba? Parang medyo sensitive na yung spirit. Ayun. So, ayun nga. Tapos yun na pinag-pray ko. Tapos pag-uwi ko minsan, may time na yung delivery people sa company namin, hindi dinala yung products ng isang doktor. Ngayon nagkusa akong dalhin. So, napagod ako, nahirapan ako sa biyahe, napagod, nabigatan. Tapos pag-uwi ko sa boarding house ko, napahiga talaga. Sabi ko, gusto ko na magpahinga. Ayun. Yung ganun lang, dininig ni Lord yun. Sabi ko, yun nga, nagkaroon ako ng boyfriend, ito nga ang asawa ko ngayon, na kung saan, pahinga talaga, housewife, hindi nag-work, work sa bahay, ganun. Pero hindi na sa field. So, yun, nagpahinga nga, kung talagang iisipin, na pinahinga nga talaga ako ni Lord. Tapos, ayun din yung kasagutan sa prayer ko na tanggalin yung pride ko. Kasi itong asawa ko talagang sobrang nagpatanggal ng pride ko. Kasi wala na akong sariling kita, ganun. Tapos kahit may pinag-aralan ako, hindi naman ako nag-work, ganun. So, tagang pang food lang binibigay niya sa akin. Tapos pina-stay niya pa ako sa bed space bago pa kami nagkaroon ng sariling bahay. So, tagang dun ako dito ako hinambol ni Lord ng matindi. So, dito ko na talagang nakilala ng lubusan si Lord. Kasi nung time na 7 months ako dito, 7 months marriage kami, tapos nasa bed space lang ako, tapos yung siya nasa bahay niya pa, yung conjugal property niya na hindi pa naibebenta. Siguro ayaw niya para ibenta or something, may memorable pa. Ayun. Pero divorce na siya na nakilala ko. Kaya nga nung nagtapat siya na divorce siya, sabi ko dun sa teacher ko na nag-recommenda sa kanya, sabi ko, ma'am, divorce po siya. Actually, ayoko na siyang kausapin. Ayoko na siyang entertain. Sabi naman ng teacher ko, Enzo? Yun nga, napaisip ako, Enzo nga naman. Kung si Lord nagbibigay ng chance, ako pa kaya. So, yun. So, kinausap ko ulit. Ayun, hanggang pumunta ako dito sa Singapore, nag-asawa na kami, yun. Ayun na, kahit may edad siya sa akin, sabi ko lang sa isip ko, noon ang unang kita namin, ko entertain ko kasi parang wala naman akong pinag-aralan, ganun. Tapos nag-date kami dito sa Singapore for 3 months. Stress din ako sa kanya, laging nakikipag-away. So, dapat nga pala na ko yun, red flags. Pero wala hindi ko binigyang pansin. So, umuwi ako sa Pinas. Tapos, ayun yan, sabi na gusto ko magpahinga yun sa trabaho. Tapos, ayun, nag-propose siya, yun na, nag-asawa na kami, pumunta na kami dito. Tapos, bed space. Pagka 7 months, gusto ko na i-give up kasi ayaw yung bumili ng house. Ayaw niya magkaanak. Sabi ko, ano na ba itong napasok ko? Tapos,
gabi-gabi, siguro nagbinata kasi maaga siyang nag-asawa. Nung una niyang asawa. So, nung naging kami, parang nagre-recover din. Hindi ko pa naisip tuwa noon. Basta alam ko lang mali yung ginagawa niya. Na siguro nung time na yun, nag-aan pa rin siya, re-recover ng ano niya, yung pagiging heartbroken, yung naging broken family din siya. So, hindi ko naisip yun noon. Hindi ko siya naintindihan. So, sabi ko, doon tayo hirap na kasi yung puyat din. Laging late na, 12, 3 a.m., 5 a.m., tatawagan ako. Tapos, ayaw ko maistorbo yung mga ka-roommate ko. So, ayun, pag 7 months na talagang parang gusto ko nang mag-give up. Sabi ko, bigyan mo lang ako ng ticket pa uwi. Bigyan mo lang akong ticket pa uwi na ako, ganun. Pero may isang gabi talaga na doon na ako nagpray kay Lord wholeheartedly kasi parang wala, hindi ko na kaya. Sabi ko, kausapin mo ako sa panaginip kung gusto mong i-give up ko ang marriage na to. So, hindi man ako kinausap ni Lord sa panaginip, pero naging maayos yung tulog ko kung saan ilang araw na ako hindi makakain ng ayos, hindi makatulog ng ayos kasi sobrang lungkot ko na yung kung ano yung napasok ko, anong buhay ang napasok ko, ganon. So, sabi ko, kailan maibibenta yung bahay niya, tapos ayaw magkaanak, ganon. So, kinausap ko si Lord. Panaantingin ko dito kasi nasa 50, baka mag-over yung minutes. Limited storage. Okay, anyway. Ayun. Kinausap ko si Lord. Kinabukasan, maayos naman yung takbo ng isip ko. Sabi ko, labas nga ako. Ba't lagi lang ako nakakulong dito sa kwarto? Then, naglakad-lakad ako, pero yung parang lutang, pero mabigat yung isip at puso, pero yung lutang yung katawan mo, kasi hindi na ako nakakakain ng ayos, nakakatulog ng ayos. So, yun, may ngumingiti nga na na babae, na kulot-kulot, tapos naka-sleeveless, naka-very short. Tapos, yun. Unang ngiti niya sa hindi ko siya ninitian. Sumunod na pagtatagpo namin, ninitian ko na siya. Tapos, ayun, kinausap niya ako, pinapayuhan na you just understand your husband. Indonesian, siya, helper. Sabi niya, you just understand your husband. He may have a pressure that he